Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ngayong araw nga ay isa na namang online loan application ang ating re-reviewin. Aalamin natin kung ito na ba talaga ang makakatulong sa oras ng pangangailangan at sa oras ng kagipitan. Marami na ngang naloko ang mga online loan application na ito, kaya wag mong hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng video para at least magka-idea ka kung legit ba talaga o worth it ba talagang mag-loan sa OLA na balak mong pag-loanan. At kung desidido ka na ngang mag-loan ay tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng mga ganitong klase ng video para at least magkaroon ka ng idea kung talaga bang legit ang OLA na pag-loanan mo. At kung talagang desidido ka na mag-loan, ay siguraduhin mo lang na ilimit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man ang mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung mga nasa phone book mo. At excited nga akong reviewin itong OLA na ito dahil bago lang ito at ang ganda ng ipinapakita nila sa kanilang ads. So sabay-sabay nating alamin kung totoo ba talaga yung mga pinapakita na lang ito o hindi. Ang OLA na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang FunPera. Magiging fun kaya ang experience natin dito sa OLA na ito? Tignan natin. Dito sa OLA na ito ay pwede kang mag-loan ng up to 60,000 pesos na pwede mong bayaran mula 7 months up to 8 months. And so, tignan nga natin kung totoo ba talaga. At pwede ka rin mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. So, wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Pero syempre, bago mo i-download ang application na ito, ay panoorin mo muna ang video hanggang dulo para magka-idea ka kung legit ba talaga ito at kung hindi, ay hindi na masayang ang oras mo. At ayan, na-download ko na nga. Dito na agad tayo sa kanilang homepage at nakalagay dito na get a high loan amount up to 60,000 pesos. At ang kanilang interest rate ay 0.04% per day. So, ang baba ng kanilang interest at ang loan term is up to 240 days. Huwag na nating patagalin pa. Mag-apply na agad tayo. At syempre, kagaya ng ibang OLA, kailangan ng ating phone number para makapag-login. So, ilalagay lang natin yung ating phone number, hintayin yung verification code, at mag-login na agad tayo. At dito nga kung mapapansin nyo, ay nabago na yung amount na pwede natin mag-loan. Nasa 10,000 pesos na lang po siya. So, malaki pa rin naman to kung makakapag-loan talaga tayo ng 10,000 for first-time user. So, apply na tayo. At pag pindot ko ng next, nagulat ako dito kasi kung kanina nakalagay is pwede nating bayaran yung niloan natin ng hanggang 240 days, dito ay nagbago na agad. So nakalagay dito, loan term is 7 days. So hindi po totoo yung 7 to 8 months or 240 days natin pwedeng bayarin yung loan natin. So at least dito pinakita na agad na hanggang 7 days lang. Yung iba kasi mga OLA, sa dulo pa nila pinapakita na hanggang 7 days lang yung loan term. At dito na agad tayo sa mga sasagutan. Una yung authentication, yung ID na ipepresent natin. So ito yung mga ID na nire-recommend nila. Pwede ang UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, national ID. Tapos meron din silang other options dito. Pwede ang postal ID, PRC, at automatic na may magpa-pop up dito na nakalagay yung full name mo, tapos yung ID number, and then yung date birth. So, ipapakita nila or papacheck nila sa'yo kung tama ba yung info na nakuha nila sa ID mo. So, confirm and submit na natin. At next is face recognition na. So, nakakatulong ang face recognition para at least makasigurado sila na tayo talaga yung naglo-loan at hindi lang nagamit yung ID natin.
At next naman is sa personal information na tayo. So una nating sasagutan is gender, kung male ba or female, education, kung anong natapos, kasama din dyan ang marital state or marital status kung married ka ba or single, number of children. Sa number of children, kung wala naman, ilagay mo lang ay 0. At next is loan purpose, kung para saan mo gagamitin yung perang inuutang or niloloan mo. So, ito yung mga pwedeng pagpilian. Pwedeng business trips, other business use, emergency, pwede rin ang medical, education, travel, internet and cable, credit card, loans, at others. So, maraming pagpipilian dyan. Pili na lang kayo dyan. So, sa job information na tayo, pwede daw dyan ng OFW, unemployed, pwede, student, police, doctor, government staff, at marami pang iba. So, check nyo na lang kung saan kayo under dyan. At dito na nga agad tayo sa contact references. So, dito, kailangan mo makapagbigay ng 5 contact references. So, kailangan mo ilagay kung ano yung relationship o kaano-ano mo yung contact person ilalagay mo at yung number niya. So, kapag maglalagay tayo ng contact reference, siguraduhin lang natin na alam nila para at least kung may tumawag man sa kanilang agent ng OLA, hindi sila magulat. At dito na agad tayo sa disbursement method o kung saan nila ipapadala yung amount na niloan mo. So, pwedeng through e-wallet or bank transfer. At after nga nyan, ay na-approve lang ako ng 2,000 pesos. So, tignan natin kung buo ko bang makukuha yung 2,000 pesos o hindi. At dito nga ay hindi ko nakuha ng buo ng 2,000 pesos, yung 2,000 pesos na binigay nila sa aking credit limit. Ang makukuha ko lang ay 1,200 pesos. So, saan kaya mapupunta yung ibang 800 pesos na kinaltas nila? Repayment amount is 2,000 pesos pa rin. Tapos yung processing fee is 667 pesos. So, ang napakalaki nung kanilang processing fee. Tapos yung total interest fee is 13 pesos at yung risk control service fee is 120 pesos. At yun nga po, no, 1,200 lang ang makukuha ko dun sa 2,000 pesos na niloan ko. Ngayon, nasa sa inyo na po kung itutuloy nyo pa rin ang paglo-loan dito sa OLA na ito. Kung kailangan nyo pa rin ng pera, nasa sa inyo na po yan kung maglo-loan pa rin kayo. Pero syempre, tinignan ko rin yung ibang reviews ng mga nakapag-try at nakapag-loan na dito sa OLA na ito. At sabi ng isang nakapag-try na dito sa OLA na ito, customer service are polite and professional. They may call you for verification that's stated on what you submit. You may consider them when you are really in need. Sabi naman ng isa pa, I had good experience with this app, fast loan processing, agents were polite, they talk nicely, they explain everything I need to know about the loan. So, kung meron mga positive, ay meron ding mga negative. At sabi nga ng isa pang nag-loan is, don't try to download this app. Suspicious app suddenly appears in my app list. Cannot uninstall and all about financial loan things which look like phishing. At ayun nga, no, may mga positive at negative na review. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung gusto nyo talagang ma-try or kung kailangan talaga ng pera ngayong araw. At dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!